Well, tuloy-tuloy naman po tayo nagtatrabaho. Lalo ngayon, siyempre tag-init at we continue to provide assistance sakaling may mga trouble areas. Opo. We continue to remind our customers na tuloy lang po tayo na mag-exercise ng energy efficiency. Alam namin mainit ang panahon, mataas ang consumption levels. And so it is very important to continue yung reminders na ginagawa po natin para kahit paano makakope tayo ngayong summer season. Anyway, Sir Joe, sa kabatiran po ng higit na nakararami, bago lang natin isa-isahin itong mga gusto natin malaman, magkano bang posibleng itaas ng bayarin sa kuryente natin ngayon? Wala pa kaming figures na actual, pero meron na tayong nakikitang adjustment doon sa pinaikling refund period, no? Kasi ongoing tong refund na to, pero ang ginawa ng ERC, nag-issue siya ng order na paikliin yung duration. So there is going to be an additional 23 centavos refund or figure instead of a longer period of time. So expected yan ngayong May, sana makatulong, pero kailangan nating antayin pa yung ano yung actual na rates naman coming from the suppliers, no? Particularly yung generation charge, kasi yan lang naman yung nagbabago every month. Opo. Plus yung expected na reduction dahilan sa VAT exemption ng natural gas sa halaga ng binibenta naman ng mga gas plants. So, hindi pa natin alam ano yung magiging exact and the actual figure, but these are two factors that may mitigate sakali man merong upward adjustment in cost ng generation charge. Manong Joe, gusto lang natin siguro ipaunawa sa mga consumer natin na ang pagtataas na ito ay tinatawag nating pass-through charge. Ipakipaliwanag nyo nga po, ano ba itong pass-through charge na ito? Ito ba'y napupunta sa inyo? Kayo na ba ito napupunta, Manong Joe? Pagdating sa, there are three main components ng bills natin, generation, transmission, distribution. Yung generation charge, napupunta po yan dun sa mga nagpo-produce ng kuryente, no? Various generation facilities. May gas plants, merong coal, at may RE, at meron ding mga binibili natin mula sa wholesale electricity spot market OSM. Napupunta yan sa mga nagpo-produce o gumagawa ho ng kuryente. Tapos, bago ho yan dumating sa Meralco at sa mga iba't ibang distribution utilities at electric cooperatives sa mga probinsya, dadaan naman yan sa transmission facility ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Opo. At yan ay the transmission pass-through cost. Pag sinalo na po yan ng aming mga distribution stations, substations, at yan ay pinamahagi na natin sa mga customers natin, industrial, commercial, and residential, yan po yung tinatawag na distribution charge. Yan po yung naiiwan sa Meralco. Yan lang po yung halaga na naiiwan sa Meralco. Ayun. Tapos meron pa hong other charges tulad ng taxes, yung buwis na napupunta sa gobyerno. At meron hong mga cross-subsidies din, no? Tulad nung, ito mainit na issue to ngayon Opo. na kine-question at parang yung mga kababayan natin nagtatanong, ano itong lifeline rate charge? Opo. Bakit namin kailangan yan saluhin? Ang enabling law niyan, Republic Act 11552 o yung tinatawag na Expanded Lifeline Law. No? Ito yung parang pinaka-ayuda na binibigay dun sa mga mahihirap na kababayan natin, yung marginalized sector, yung mga miyembro ng 4Ps. Sa kanila, ang
electricity rates ay subsidized hanggang 100 kilowatt hours kada buwan ayon sa batas. Opo. So batas yung may enabling law ito yung nagpapatupad nun. Meron din senior citizens discount. Ano din yan, meron din enabling law po dyan, nakapaloob dyan, na kung saan, kung hindi rin nalampas ng 100 kilowatt hours, meron silang 5% discount as long as they apply for this particular discount. Kailangan lang patunayan na senior citizen sila, magbigay sila ng proof na sila ay 60 and above, at yan ay karapatan naman din nila sa ilalim ng batas. This is applied, itong mga cross-subsidy, hindi lang po Meralco, this is applied nationwide. So, kunyari ikaw ay nakatira sa probinsya at meron kang service distributor, so, pati doon applied ito kasi may batas po na nakapaloob dyan. Ay, akala kasi ng mga kababayan natin na basta na lang namin pinasok at in-apply yan nang wala silang pahintulot. Hindi po. Meron pong batas na nakapaloob dyan. Ayun. Manong Diyos si Nelson. Nelson? Ang problema dun sa salitang subsidy, karaniwan nito dapat government, di ba? Manong Jo? Itong particular na dalawa na to, under the law, it's a cross-subsidy. So tayo, kunyari, for example, medyo yung consumption level natin medyo mataas. Oo. Kasama po yan. Pero I'd like to emphasize that I'm trying to defend the law itself, no? Kasi kami naman, we will just implement whatever is asked from us by the law or by existing rules, no? 1 centavo per kilowatt hour po ito. So kunyari, ikaw ay 200 kilowatt hour user, yun po yung pangkaraniwang consumption level ng customers ng Meralco. 2 piso po yan, 2 piso na parang ambag doon sa mahihirap na kababayan natin. Ayun nga. Kasi yung ating electricity rates are basically socialized yung structure. Parang merong talagang portion ng bill na nakapaloob para tulungan yung mahihirap. Ito bang nangyayaring krisis sa Middle East ay nakaapekto na sa singil sa kuryente? Opo, yung batas sa lifeline rate ay nag-umpisa 2021. So this has been going on for the past 4 to 5 years. Although bago yan, meron na talaga yung subsidy kasi noon walang distinction. Kunyari, Nelson, nagbakasyon kayo, naiwan kayo sa bahay, iniwan yung bahay, walang tao. Walang gamit, walang metro. For example, 1 month. No? Hindi ka yung konsumo mo, dahil walang tao doon, hindi umabot ng 100 kilowatt hours kada buwan. Ito yung bago-bago in-implement itong batas. Subsidy, magiging automatic subsidy, yung 100 kilowatt hours. Ngayon, dahil yun yung sinasabi ng lumang batas. Pero iniba nga ito ng 2021. Pero Manong Jo, ang tinatanong ko ngayon ay yung current situation na mahal ang gasolina, mahal ang diesel. Ano nang naging epekto nito sa kuryente? Sa monitoring. Thank you sa tanong na yan. Ang kuryente, itong huling month na ito, nung tumataas yung mga pump prices ng as high as 100%, no? Hindi ako nagkakamali. Yes. Sa kuryente, itong huling pagtaas na ito is only 4% of the previous rates. Hindi kasing tindi ang impact so far nung gera sa Middle East. Ang kuryente, kumpara natin sa diesel, gasolina at kerosene. Kasi sa kuryente, maraming pinagkukunan po ang Meralco, and I assume pati yung ibang mga distribution utilities at electric co-ops. Maraming sources, married sources. Ayun. Kaya medyo may konting cushion tumaas man ito. Plus,
dun sa mga mahihirap na kababayan natin, may subsidiya po nga sila sa kanilang rates. Pagka ganitong tag-init, sigurado mataas ang consumption. Kapag marami yes, bang nako. gumagamit, ay tumataas din, meron ding epekto sa billing. For example, hindi lang naman Ang dahil sa mataas yung konsumo mo, dun sa per se na Ang ganda ng per kilowatt. Oo, napakaganda ng tanong mo. Ang tawag namin diyan, seasonality of consumption. Aha. Batay sa aming data, pag pumalo na yung tag-init, itong summer months, starting March, tapos Abril, Mayo, Hunyo, ilang bahagi ng Hulyo, tumataas, sumisipa na yung konsumo dahil sa init ng panahon. Aha. At ngayon, ang balita ay El Nino pa tayo. Yes. No? So sa Mayo, titindi pa daw yung init. So, pag tumataas po yung demand sa kuryente, sa pangkahalatan, hindi lang po dito sa aming prangkisa, kung hindi sa buong bansa, tumataas din po, may pressure yung presyo. Kasi pag mataas ang demand, ang tendency sa wholesale electricity spot market ay nagkakaroon ng increase sa presyo nito. So, maliban sa konsumo ng kuryente ng mga kababayan natin na tumataas, meron din pressure for prices to go up. Kaya usually yung mga bills ng kuryente na natatanggap ng ating mga kababayan are higher, much higher during the summer months. Pero pag pumasok na ho yung Agosto, tapos yung bare months hanggang Pebrero, nagte-taper off na ho yung konsumo. Ayun. At kasama dyan, mas nagiging soft na ho yung presyo. Hindi na ganun kataas yung presyo ng kuryente. Ayun. So, dapat lang pala, malaking bagay pala, John, na lahat-lahat ay nagtutulungan sa pagtitipid, ano? Kasi para mapababa mo yes, yung hindi lang konsumo, kundi yung singil na per kilowatt. Tama po. Kasi para rin sa iyong sariling bahay, kung conscious ka sa pagtitipid ng kuryente, ibig sabihin, mas konting kilowatt hours ang gagamitin mo. You will use less electricity. Magre-reflect yon as mas mababa yung kilowatt hours na ginamit mo. Pag mas mababa yung kilowatt hours na ginamit mo, mas mababa yung electricity bill mo. Conversely, kung malakas yung konsumo ng kuryente mo, meron nga akong hack na nakita, sabi niya, inverter naman itong aircon ko, halos 24 hours ko. Ayun nga eh. Ay nako, tataas po talaga yan. Kasi tuloy-tuloy na ginagamit yung kuryente. At yun nga ang nangyari, tumaas yung bill niya. Kasi napakalaki ng kanyang consumption. So kung ano man ho yung ginagamit natin, as far as electricity is concerned, magre-reflect po yan sa metro eh. So kung ano ho yung sinasabi ng metro na usage in terms of kilowatt hours, yan po yung magre-reflect sa bill natin. Kaya hindi kami nagsasawang magpaalala, let's make energy efficiency our way of life. Kunyari, alam naman natin, mahirap tiisin yung init. Naka-aircon tayo, 25 degrees. Hindi ganun kalamig, hindi ka naman mahihirapan sa init ng panahon. Yung ref, siguraduhin natin na hindi sumisingaw yung gasket, huwag bukas sara. Yun naman pong washing machine, baka pwede ho, once a week na lang natin gawin yan para nang sa ganon ay makatipid tayo kahit paano, ganon din sa pagplansya. So lahat naman ng energy efficiency tips nandyan po sa aming various platforms. Nasa Facebook na din po kami, nasa X o yung dating Twitter, at ako, plug ko na rin itong Manong Joe Facebook page. Puntahan po nila yan at nandyan halos lahat ng mga information related sa energy efficiency. Ayun, Manong Joe, meron lang isang siguristang text na parang gusto ko tanungin, sabi niya, paano namin malalamang mga consumer
na ang kalakip na pass-through charges ay nagagamit sa kaukulan nito o talagang pinakikinabangan daw po ng target beneficiaries? Manong Jo? Automatic yan kasi yung bills ng mga mahihirap nating kababayan, yung mga 4Ps, ay yung mga nagparehistro sa pamamagitan ng kanilang local social welfare development office certification, pumapasok automatic yan sa bill nila. Opo. Nakakatiyak po yung mga kababayan natin na ang Meralco, hindi lang kami, no? Kundi lahat ng electric distributors at electric cooperatives, ini-implement talaga yan kasi yan ang nakasaad sa batas. Hindi ba pwedeng hindi yan mapakinabangan ng mga kababayan nating mahihirap dahil malinaw na malinaw yung RA Republic Act na nakapaloob dyan Opo. na 11552 na kailangan lahat ng mga 4Ps, lahat ng mga nagparehistro na mahihirap na kababayan natin na hindi hihigit ang konsumo sa 100 kilowatt hours kada buwan ay makikinabang sa programang nilaan ng gobyerno. Mhm. Nung isang araw, binalita namin, meron tayong refund plus ito. So, bagamat nabanggit mo na kayo na, Manong Jo, emphasis lang, wala pa tayong total computation kung magkano maging epekto nito. Wala pa yung total bill natin, yung Opo. total rates rather, kasi aantayin pa namin yung halaga ng kuryente mula dun sa mga power generators. Ang madalas naman gumalaw at may impact talaga buwan-buwan yung presyo ng mga generating companies kasi sila naman ay may various factors din in play, lalo na yung fuel cost. Yun yung tapos yung halaga ng piso kontra dolyar dahil marami sa kanilang mga operating expenses ay dollar denominated. Ayan. Manong Jo, salamat po ng oras sa ibinigay niyo sa aming palatuntunan. Thank you. Magandang umaga po. Salamat sa inyong dalawa at mabuhay po kayo.